Nagpatuloy ngayong araw ang paghahanap sa mga labi ng umano'y mga nawawalang sabungero sa Taal Lake. Sinimulan na ang pagsisid ng mga technical diver ng Philippine Coast Guard para rito. At live nga mula sa Laurel, Batangas, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, kamusta na ba ang paghahanap dyan? May update na ba? Nikki, sinimulan na nga ng Philippine Coast Guard ang kanilang pagsisi dito sa Taal Lake sa Laurel, Batangas para nga yan sa paghahanap ng ilang bangkay ng mga nawawalang sabongero. Sa mga oras na ito, nakaantabay pa rin tayo sa kanilang report kung ano yung kanilang nakita roon at kung may indikasyon ba na may mga labi doon sa lawa. Mag-aalas 7 ng umaga, isinakay ng PCG ang mga diving equipment na kanilang gagamitin. 3 team ang nakadeploy na binubuo ng higit 20 technical divers. Nakunan natin ang mismong site kung saan natukoy ang palaisdaan na nirentahan umano para doon itapon ang mga bangkay ng nawawalang sabongero. Kita sa drone video ng News 5 na napapaligiran ito ng ilang palaisdaan. Malapit din ito sa Pangpang kung saan nga natagpuan kahapon ang sako na may lamang mga buto. Sinabi na ng Department of Justice na susuriin pa ito kung ang buto ay sa tao o hayop. Nikki, kakapasok lamang na balita, meron tayong impormasyon na natanggap na may ilang mga sako na nakita ang PCG divers doon nga sa palaisdaan. Pero sabi ng Department of Justice, hihintayin pa ang NBI at isang prosecutor para nga maging witness bago iahon itong mga sako na natagpuan doon. So ngayon, ang ginagawa lamang ng mga PCG diver ay minarkahan itong mga sako. So maya-maya magkakaroon tayo ng mas buong detalye kung anong laman ng mga sako na yan. Balik sa iyo, Nikki. Camille, dyan lang ba sa may mga lugar na yan karamihan itinapon itong mga sako nga na may laman na buto? Dyan lang ba sa may Pangpang na banggit mo? Nikki, meron na kasing, kagaya nga nung sinabi ko kanina sa aking report, meron unang na-identify na palaisdaan. So yan na yung naging target area para sa paghahanap nga ng mga diver ng Philippine Coast Guard. Kahapon, malapit doon sa palaisdaan, sa bandang Pangpang, doon natagpuan kahapon yung sako na may lamang mga buto. Ngayon, itong information na kakasabi ko lamang sa iyo, wala pa tayong detalye kung sa Pangpang din ba yan o sa ilalim ng lawa. Kaya yan yung hinihintay pa natin muna kumpirmasyon mula sa mga otoridad. Nikki. Gaano ba kalayo yung palaisdaan na yan sa Pampang? At anong bayan ba yung nasasakupan yan? Nikki, itong palaisdaan na ito ay sakop pa rin yan ng bayan ng Laurel dito sa Batangas. Pagdating naman doon sa layo, hindi yan gaano kalayo itong palaisdaan sa Pangpang. Pero dito sa kinatatayuan ko, ito kasi yung pinaka-fish port ng Laurel. Mula dito, kinailangan pang sumakay ng rubber boat ng mga diver ng PCG para makapunta doon sa palaisdaan. So siguro around 5 to 10 minutes drive din yan mula rito sa aming kinatatayuan. Nikki. Yan ang Express Report ni Camille Samonte. Sinusuri na ng mga otoridad ang mga natagpuang buto na nakasilid nga sa sako sa gilid ng Taal Lake sa Batangas. Kasunod dito ng pagsisimula ng search and retrieval operations sa mga nawawalang sabongerong itinapon umano sa lugar. Narito ang Express Report ni Camille Samonte. Nakasilid sa sako ang mga sunog na buto na ito na nahukay ng mga pulis sa gilid ng Taal Lake sa Laurel, Batangas. Ayon sa Calabarzon Police Regional Office, natagpuan ang mga buto sa lugar kung saan sinasabing dinala ang mga pinatay na missing sabongero base sa isiniwalat ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Susuriin ang mga buto para makumpirma kung buto ito ng tao at kung tutugma ang mga ito sa mga nawawalang sabongero. Sa hiwalay na video naman na inilabas ng Department of Justice, makikita ang pag-ahon sa sako mula sa tubig. Ayon sa DOJ, natagpuan ito malapit sa Pangpang. Hindi pa malinaw kung inanod ito o itinapon mismo sa lugar kung saan ito nakita. Bagamat nag-iingat sila, naniniwala ang DOJ na nagbibigay ito ng pag-asa sa anilay nalalapit na pagkadiskubre sa katotohanan at paggamit ng hustisya. Bago ang pagkakadiskubre sa sako ng mga buto, pumalaot na rin ang mga tauhan
nakuha ng Philippine Coast Guard sakay ang mga rubber boat sa Taal Lake sa Laurel at Talisay, Batangas. Nagsagawa muna sila ng technical assessment bago sisirin ang lawa para hanapin ang bangkay ng mga nawawalang sabungero. Kabilang sa pinuntahan ng mga diver at ilang opisyal ng gobyerno ang isang palaisdaan. Ito raw ang ground zero kung saan posibleng itinapon ang bangkay ng mga sabungero. Pero ayon sa DOJ, kailangan daw munang suriin ang kondisyon ng tubig at kung gaano ito kalalim bago simulang sisirin. Hindi rin daw magiging madali ang paghahanap dahil sa masamang panahon. We can expect na yung tubig ay medyo hindi masyadong clear, no? Medyo murky. Pero dahil po sa mga equipment na pinapahiram po sa atin ng PCG at mga equipment na ipapahiram ng hopefully ng Japanese government at iba pang mga ahensya, at we can get a good picture of what it looks like down there. Ayon pa sa nakuhang impormasyon ng DOJ, may sandbag na itinali umano sa mga bangkay para tuluyang lumubog ito sa lawa. At kahit 4 na taon na ang nakalipas, umaasa pa rin ng DOJ na may marerecover pa ring bangkay. Pero kahit walang bangkay, ang mahalaga raw ay mapatunayan ang kasong murder, lalo't hindi lang naman daw ito ang ebidensya. Matapos naman ang site assessment, kinumpirma ng PCG na sisimulan ang pagsisid sa lawa. Pinag-aaralan na rin kung pwedeng gumamit ng submersible drone at iba pang kagamitan. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.